Kayo ba guys, meron din ba kayong mga American dream or talagang very solid tayo sa Canadian dream natin? Kung kayo guys ay napadaan sa aming video at kayo ay tiga Chicago, so mag-comment kayo sa baba kasi kung may isa-suggest kayo na magandang puntahan, magandang pagstayan, sa dami ng nagva-vlog ngayon about sa pagbili ng bahay, re-recommend pa rin daw ba namin na bumili ng bahay or magre-rent na lang? Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. You are still watching Joy in Alberta. And for today's video, unang-una nga sa lahat, gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang humpay na pagsuporta sa mga video na nilalabas namin kahit na pag-ganon-ganon na lang mga topic natin. Talaga namang sinusubaybayan nyo at may mga positive na nagko-comment. Merong mga pailan-ilan against or may nasasabing hindi ayon dun sa sinishare natin, but at the same time, syempre ginagalang naman natin ang opinion at kung ano man yung pananaw nila sa life, 'di ba? So, anyways, kung kayo po ay bago sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, and share our video to your friends and family para makapag-spread tayo ng love, positivity, and good vibes. Ayan. And for today's video, sabi ko nga, magpapasalamat lang kami kasi kahit sa paganitong maliliit na mga bagay-bagay sa YouTube na ginagawa namin, meron tayong kaunting mga nakukuha. Charot. Ayan. So, isa nga sa mga pupuntahan ng ating kinita sa YouTube ay lilipad kami papuntang Chicago. Diba? So, samahan nyo kami. Pupunta tayo ng Chicago. Kukwentuhan ko muna kayo, guys. So, ngayon, medyo nabubuhay-buhay ang American dream ng inyong friendships. Ayan. So, bakit nga ba? Saan nagsimula yung pangarap namin na maging OFW, makapagtrabaho sa ibang bansa. So, when we were in college, guys, kami ay nagpunta ng US. 2011, ako ay nagpunta ng Alabama. Si Kiko, noong 2012, nagpunta siya ng Wisconsin Dells. So, yon. So, doon nagsimula. Back in the day, ang aming sinasahod noon ay nasa $11, $12 an hour. And nagtrabaho kami noon for just 3 months, 4 months, parang ganun. Kasi parang ano lang in between classes siya. So, kumbaga mga international exchange students, kumbaga na nagpa-part-time, yung iba nagpo-full-time. Usually, sa Philippines kasi summer break yon, pero sila dito, yung punta namin ay spring break. Nagpunta ako ng US ng mga March or April 2011, then umuwi ako ng June. So, na-late lang ako ng konti sa class. So, si Kiko din, ganun din yung nangyari sa kanya, pero sa ibang lugar naman sa US siya nagpunta. So, ngayon nga, pupunta tayo together in Chicago. So, ang Wisconsin Dells, mababiyahe mo siya via train papuntang Chicago. Punta kami doon, maghanap tayo ng bahay. Charot. Kung kayo guys ay napadaan sa aming video at kayo ay tiga Chicago, so mag-comment kayo sa baba kasi hingi kami, kung may isa-suggest kayo na magandang puntahan, magandang pagstayan, na hindi naman kamahalan, comment nyo na rin yan sa baba. Ayan. Isa nga sa mga bagay na kinakatakot namin ngayon kung kailan nakapagpabook na kami ng ticket, naisip namin na meron palang restrictions ngayon na medyo naghihigpit pala ang US in terms of mga tourist. Yan. So, may nagsasabi na pag matagalan daw ang stay mo sa US, may mga pinapa-fill upan daw sa border, may mga naho-hold daw sa border, mga ganyan-ganyan. So, hopefully meron naman kaming back and forth na ticket, sana hindi na kami ma-question, at saka may baby naman kaming kasama. So, hopefully maging okay lahat. Pero i-update namin kayo. Pero kung may recent experience kayo guys, welcome naman ang inyong mga suggestions kung paano ba mapapadali ang aming paglabas ng Canada papasok ng US. Kami naman po ay Canadian passport holder na baka sakaling mas madali-dali ng konti. Baka. We'll see kung paano mangyayari. Pero yun, gagala lang tayo ng konti sa Chicago at magtitingin-tingin tayo ng mga kung anik-anik doon. Babalitaan namin kayo. Stay tuned. Ayan. Kayo ba guys, meron din ba kayong mga American dream or talagang very solid tayo sa Canadian dream natin? Nung araw kasi guys, di ba lahat na gusto makapagpunta ng US. Tapos biglang naglaylo ng konti ang US kasi naghigpit ang kanilang immigration. Pahigpit na sila ngayon. So naging Canadian dream naman. Pero kami naman ay very happy kami na dito sa Canada napunta. Sagot tayo ng isang tanong ng ating subscriber. Ang tanong niya ay, sa dami ng nagva-vlog ngayon about sa pagbili ng bahay, re-recommend pa rin daw ba namin na bumili ng bahay or magre-rent na lang? Number 1, ako muna. Sa sarili ko, no? Dumating ako ng Canada as a worker, for example, or as a student. And then, na-PR na ako.
I have the means, meron naman akong naipon. Depende kasi siya sa kung nasan ka na part ng buhay mo. Ako mismo na may baby, ganyan. Yes, I will still buy. Yon. Kasi ako ay very sentimental na tao, no? Gusto ko kasi talaga na merong isang bahay. Nasabi ko na to sa mga video ko, uulitin ko lang. Gusto ko may isang bahay na babalikan si Vibe na sasabihin niya, dito ako lumaki. Dito ako nag-spend ng childhood days ko. Yung mga ganyan. So gusto ko, meron siyang balikan na pag nagpunta siya sa bahay na to, nakakaiyak naman yung naging topic. Parang merong yung may lahat ng memories nandi dito, di ba? Ever since naman talaga, ang pagbili ng bahay ay lalo na yung yung primary home mo, ang pagbili nun ay very emotional. Yun talaga ang hindi maiiwasan, lalo na sa akin. Personally, lagi nilang sinasabi ang pagbili ng mga malalaking purchases, dapat yan ay hindi emotional purchase. Pero para sa akin, buying a home is always emotional, lalo na kung primary home mo yan. Secondary home, third home, fourth home, yan. Pwede mo nang sabihin na, sige, hindi yan emotional purchase. Yan ay investment at strategic yung pagkaka-purchase mo. Pero yung first home, yes, I would, because ako ito sa pagkatao ko, sa personality ko, sa yung priorities ko sa buhay, I will still buy. Ngayon, kung kayo guys ay single, for example, or bagong kasal pa lang kayo at gusto nyong mag-explore, minsan din naiisip ko yun na parang siguro kung single kami ni Kiko or kung bagong kasal kami, wala pa namang kaming baby, baka, alam mo yun, mas maging adventurous kami in terms of, ay sige, wag tayong magbili ng bahay kasi gusto namin mag-try sa iba't ibang province, for example, or baka gusto namin magpunta ng US, for example. So, depende siya sa inyo kasi ako talaga priority ko ever since is, at nasa plano ko talaga na pangarap ko na maging isang mommy one day. And when the time comes that I become a mother, alam ko na yung focus ko ay wala na sa personal goals ko lang or sa professional goals ko, sa career ko. Hindi na yon. So, ang focus ko talaga si Vibe. In fact, secret muna. Saka na lang pala. Basta, dadating ang panahon guys na mag-iiba ang focus nyo sa life. Hindi na lang siya sa personal nyo, sa career nyo, sa kayo as a couple, ba talaga pag nagkaroon ng anak. Pero, yun. So, depende siya sa inyo. If you're adventurous, if you wanna try more, if you wanna explore, then just continue renting. There's always an advantage na magre-renta ka, which is yung, kumbaga, hindi mo po problemahin yung ganong kalaki. Kasi reality check naman talaga. Pag mag-uupa ka, it's half the price probably of what you're gonna pay for if you are paying for your mortgage. Depende kung gaano kadami yung naipon mo para put sa down payment. Depende kung gaano kalaki yung bahay na bibilin mo. Depende kung saang probinsya yan. Pero I would say on an average, baka half the price ang matitipid mo kung ikaw ay magrerenta na lang versus kapag ikaw ay bibili. Also, another thing is, ang pagbili ng bahay is a long-term commitment, especially if you're on mortgage, which is probably 25 years, di ba? 25 years. Pag na-pay off mo siya earlier, pwedeng 10 years, 15 years. Pero, as I mentioned, 25 years. On the other side, renting a house is a lifetime commitment. So you have to pay every single month for the rest of your life if you're not owning a home. Although, hindi ka pressured na every month mas malaki. Parang kumbaga, if you buy a house, you'll pay 25 years for, say, $3,000 every month for 25 years. If you don't buy a house, you'll pay $1,500 for 50 years. Yon. Ang ano lang noon, pag nagrenta ka guys, ay pwede kang magpalipat-lipat. So, pag naluma na yung bahay, lipat ka sa ibang apartment na mas gusto mo. Although, baka mas mahal ng konti. Pero at least, mas, alam mo yun, may advantage. Pero at the end of the day, walang naging sayo. Wala kang naging property mo. Versus, if you try to buy a house, yun nga lang, commitment talaga siya. So, depende siya sa inyo kung kayo ay committed at willing kayong mag-commit sa ganong katagal at sa ganong kalaking halaga. Yun siya. So, if it was me, I'll still buy a house.
Pag naman bumili ka ng bahay, it's a long time commitment, sabi ko kanina, di ba? But at the end of the day, pag ikaw ay naka 5 years or maybe 10 years, ayan, at ayaw mo na, there's a good chance naman na ang property ay baka kahit papano, mabawi mo lahat ng naibayad mo. Parang ganon. Hindi ka man kumita ng bonggang-bongga, assuming na hindi kikita, which is fairly impossible pagka 10 years mo nang binabayaran. Siguro naman tumaas na ang property prices nun. Assuming na hindi tumaas ang property prices, ganun pa rin ang halaga niya, nabawi mo yung binayad mo for the past 10 years. You can use that towards your retirement, for example, di ba? So, yun naman yung advantage ng pagbili ng bahay. For example, itong bahay namin, 10 years from now, I'm only 43 years old. So, at 43, benta ko tong bahay, which is hindi ko gagawin. Pero kung bebenta ko tong bahay, it's like 10 years worth of my, binayad ko sa kanya. Baka sakaling bumalik sa akin. Para kang nag-ipon, tapos nun may tinitiran ka. And then at the end of the day, mababawi mo siya ng kahit paano. So maraming salamat ulit guys sa pagsama nyo sa amin today. Samahan nyo pa rin kami sa mga susunod na mga videos namin. At yun nga, kung meron kayong tips pagpunta namin ng Chicago, kung saan pupunta, saan magandang magstay, na hindi masyadong mahal, comment kayo sa baba kasi malapit na yon. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakapagpubook. Actually, nabook ko na yung first couple of days kasi, nabook ko na yung first couple of days pero yung later part nung pagstay namin, naghahanap pa ako ng iba para iba naman. So yun, thank you so much sa panonood and we'll see you again on the next video. Bye!